Sinimula na ngayong araw sa ilang piling paaralan ang matatag K-10 curriculum kung saan mas kaunti ang subject na itinuturo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Inirereklamo ni Cecil De Umanio ang dami ng aralin ng anak na si Chloe, grade 7 student ng Tinajeros National High School sa Malabon. Kaya approve daw sa kanya na bawasan ang mga subject sa ilalim ng bagong matatag K-10 curriculum. Minsan po nalilito na yung mga bata kung ano yung uunahin. Tapos pagdating po sa bahay, minsan ang dami pang assignment. Si Chloe naman aminadong makakatulong ang bagong curriculum para mas makapag-focus siya at hindi nalulunod sa mga deadline. Ngayong araw, 35 paaralan sa bansa ang kasama sa pilot implementation ng matatag curriculum. 5 sa mga yan ay dito sa Metro Manila, kabilang ang Tinajeros National High School. Sa matatag curriculum, we hope to address yung mga problems na nakita noon sa pag-aaral doon sa lumang K-10 curriculum natin, nakaparte ng K-12 program natin. Mga kinder, grades 1, 4 at 7 ang kasali sa pilot test. 37 guro ang sumailalim sa training simula noong Hunyo. Kanina, nagsimula sila sa pagtuturo gamit ang bagong lesson plan at worksheets. Pero aminado sina Ma'am at Sir, marami pang dapat ayusin bago ang formal na pagpapatupad ng programa. Siyempre, pag sinabi nating pilot, siyempre, hindi pa masyadong polished yan. Pero however, nakikita namin na ang alignment ng mga learning competencies ay na-check na ng unti-unti po. Layo ng matatag curriculum na patatagin pa ang kalidad ng ating edukasyon na may matibay na pundasyon sa reading, comprehension, math at science. Sa ilalim nito, magiging play-based na ang aralin sa kinder. Ang dating 7 subjects na itinuturo sa grade 1 hanggang grade 2, magiging 5 na lang. Ang language, reading and literacy, mathematics, makabansa at GMRC o Good Manners and Bright Conduct. Pagtungtong sa grade 2 ang dating language subject papalitan ng Filipino. Magiging 6 naman ang subject sa grade 3 dahil idaragdag ang science. Unti-unti namang madaragdagan ang subject sa grade 4 hanggang grade 10 sa pagpasok ng araling panlipunan, technology and livelihood education at MAPE, habang mapapalitan naman ang GMRC ng values education. Hindi naman porket nabawasan yung mga learning competency po ng mga bata na need nila ma-acquire, nabawasan din yung quality. Actually, mas nakatulong sa mga bata Sa susunod na taon ang full implementation ng matatag K-10 curriculum sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Aprobado na ang 30 araw na break ng mga guro pagkatapos ng school year. Mismong si Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang nag-anunsyo niyan. Anya, 30 sunod-sunod na araw o isang buong buwan ang rest day ng mga guro. Ibig sabihin yan, pagkatapos ng school year, pahinga na rin ang mga guro at wala na munang extra trabaho. Gumagawa na rin daw ang DepEd ng guidelines para sa kanilang administrative tasks. Yung hinihingi nila na totoong break during the end of school year ay naibigay na natin sa kanila. Tuloy-tuloy yung trabaho nila. So meron lang silang service credits. So ang ginawa natin, binigay natin yung 30 days on top of their service credits. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.